Inoobserba niya si Nanay Castilla. Baka maaktuhan niya ito. Yun lang ang tanging paraan ayon kay Diana. Kung nakasunod siya palagi sa mga ginagawa, mas pag-iigihan niya ang pagsusubaybay dito. Bawat sandali umano ay naroroon ito sa tabi. Maging kapag may pasyente ay sumasama siya sa silid at papakinggan niya maigi ang binubulong. Hanggang sa bumalik umano yung lalaki. At mahinang sinabi na maraming salamat umano sa pagtugon ng kanyang hiling. Patay na umano ang kanyang karibal. Dito ay napamura si Diana. Para bang gusto niyang bulyawan umano ang Nanay Castellanon. Kung wala lang ang mga bisita sa labas ay paggagalitan niya ito. Kinimkim niya ang pagkabanas. Pagsapit ng gabi kung kailan ito na ang pagkakataon niya. Nasa loob naman ng silid ang kanyang ina at nakasarang pintuan nun. Sinusubukan niyang tawagin pero hindi sumasagot. Kinabukasan, may dumating na namang may kaparehang sadya. Pero babae naman yun at gustong ipapatay nito ang ama gawa ng lasinggero daw. Sasabat sana si Diana pero bigla na lang siyang pinandilatan ng mga mata ni Nanay Castella. Sabay wika nito ng, "Huwag na huwag kang makikialam. Pumasok ka sa silid mo. Hayaan mo ako, Diana. Masaya ako dito. Ayaw mo ba nun? Huwag kang hahadlang sa kung ayaw mong may gawin ako sa'yo." Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Napaluha ito. At labis na nasaktan nun. Hindi siya nakakibo. Walang ibang ginawa kung hindi ang pumasok sa silid. Nagmukmuk siya na parang bilanggo na animoy na sa isang kwarto na may 2 sulok. Mula ng araw na yun ay hindi na siya nakikialam sa nanay niya. Hindi na din naman kasi siya inuutusan ito, na para bang inako ng lahat. Naisipan ni Diana na umalis na. Nagbalot daw siya isang gabi, pero noong lalabas na siya ng silid ay bumungad sa kanya ang figura ng bangkay. Nanlilisik umano ang mga mata nito at sinabing, "Saan ka pupunta? Huwag kang aalis. Hindi kita patatahimikin kapag ginawa mo yon. Huwag mong sawayin ang kagustuhan ng nanay mong sumaya." Pagkatapos umano nitong magsalita ay nagbura na lamang ito sa kanyang paningin. Napaatras noon si Diana. Ilang mga sandali lang ay dumaan daw ang kanyang nanay sa may sala. Tapos sumipat sa kanya habang nakangiti yon. Sinara ni Diana ang pinto at para umano siyang mababaliw. Hindi niya alam ang gagawin. Aminado siya na yung pagpapakita ng kaluluwa. Kagagawa nito ng kanyang ina. Nanatili lang siya sa bahay pero walang imikan. Yung mga bisitang dating nagamot na. Bumalik daw ang mga ito at kapansin-pansin na parang may sakit muli. Ginamot daw yun ng kanyang nanay pero dito ay hiningan niya na ng bayad. Nagalit ito dahil alam niyang bumalik ang mga yon dahil binigyan ng sakit. At ang sakit na ito, ang nanay niya lang ang makakapagpapagaling. Alam kong nakarinig na kayo ng kwento na isang manggamot na biyasa at maraming pasyente. Katunayan maraming beses na, di ba? Alam niyo bang naniniwala daw si Diana na ang manggagamot din ang nagbigay ng sakit? Kabuhayan daw kasi yan. Subali ay na nga. Hindi niya naman yun pinuna. Basta kung namumuhay ang kanyang nanay sa pamamagitan nun, siya naman ay namumuhay sa pamamagitan ng sariling sikap at pagtatanim. Ni isang beses umano ay hindi na siya kumain ng inihahanda ng kanyang ina. Kahit pa tinatawag siya nito pero sinasabihan niyang, "Hindi ako aalis sa bahay, pero wag mo akong papakialaman. Hinayaan kita, hayaan mo rin ako." Tumatango ang nanay at imbis na magalit ay nakangiti pa umano yon. Habang nangyari naman ito, gumagawa ng paraan ng dalaga. Naghahanap siya noon ng magaling na albularyo, lalo na kapag napadako sa may bayan para bumili ng mga kinakailangan. Kalmado lamang yung nanay niya. Umuuwi din naman kasi siya noon. Sinasanay niya daw ito para hayaan lang siya.
Hindi naman siya umaalis pero hindi garantisado na hindi talaga ito nakamasid sa kanya. Alam niyang may abilidad ang nanay, kaya posibleng malalaman ng mga ginagawa niya noon. Pero umaasa ito na baka makalusot. Hanggang sa naging tanyag pa ang nanay Castella. Mula na sa malalayong lugar ang bumibisita. Kasabay pa dyan ang mga nagpapatrabaho ng barang at kulam. Etong kanyang nanay ay hindi na katulad ng ibang gumagamit ng itim na karunungan na kinakailangan pa ng mga kasangkapan para makapanakit. Isang bulong lang, tapos ng lahat. Ang nakakapangilabot dyan ay pwedeng pumili kung barang bang gusto o kulam lang. Pwede ding sabihin umano na papatayin ba o hindi. Lahat ng ito ay alam na alam ni Diana. Bakit hindi naroroon siya lagi sa bahay? Bagamat walang pansinan sila noon, pero hindi ibig sabihin nito na ang simpatsya noon ay hindi nakatuon. Ang mga mata niya, nakasubaybay lang palagi sa kanyang ina. Kontra man sa loob ang nakikita, pero wala siyang magagawa kung hindi ang manood na lang. Kumuha na ng katiwala ang nanay niya. Babae. At ito ang naging utusan sa kung ano mga kinakailangan ni Nanay Castella. Tingin ng dalaga ay parang kaidaran niya lang yon. Tingin niya din noon na ito ang pinili ng kanyang nanay para maging tagahalili sa dapat niya sanang gampanan dahil sa hindi niya pagsunod dito. Pero magpaganon pa man pati ito ay hindi na pinapansin ni Diana. Madalas siyang tawagin ito pero hindi niya kinikibuan. Sa mukha pa lamang umano ng babaeng ito. Mapagkakamala ng kriminal dahil laging nakabungis-mis yun na animoy nasapian ng dyablo. Hindi na iba yun para sa kanya kasi nga alam niyang binalot na ng karimlan ng kanyang ina. Kung ang bahay nga para ng tirahan ng mga elemento paano pa kayang naglikha nito? Hanggang sa nakakilala umano ng isang binata itong si Diana. Sa merkado lang at pangalanan nating Rohano. Nagsimula sa simpleng tinginan hanggang sa umantong umano sa pagkakaroon ng ugnayan. Tendero kasi ng karne ito sa lugar. Utusan lang ito para sa pagtitinda at hindi talaga may-ari ng tindahang yon. Humahanga pa nga umano yun sa kanyang nanay kasi nga magaling na manggagamot. Pero nang sabihin niyang totoo, syempre nagulat. Totoo ba yan? Bakit hinayaan mo lang? Natatakot ako Hindi nga ako makaalis ng bahay na yun. Hindi mo alam ang nangyari. Etong sinasabi ko sa'yo, pahapiyaw pa lang. Naghahanap ka ako ng bihasa na katulad ng nanay ko. Yung pwedeng mapundi mga ginagawa niya. Sige, uwi na ako at baka magduda pa yon. Kasalukuyan nung namimili si Diana. Tinawag pa siya ni Rohano pero hindi na niya pinapansin yon. Kung kaya naman iniwan noon ng tinda at tinabol siya ng bidata. Dito ay sinabing tutulong daw si Rohano. May kakilala siyang isang albularya din at katunayan ay kaanak nila ito. Sinabihan siya ni Diana na mag-usap na lamang sila sa susunod. Walang eksaktong araw. Lalapit lang daw si Diana kapag may pagkakataon. Kinakabahan daw siya dahil baka alam ng nanay niyang lahat kahit nasa bahay pa. Hindi na nagbigay komento pa si Rohano. Pero kahit papano sa mga sandaling yun umano, gumaan ang loob ng babae. Tama lang na kinaibigan niya ito. Mabait daw ito at may malasakit. Ang ipinagdadasal niya na lamang noon na sana'y magtagumpay. Sana ay may mas malakas pa sa kanyang nanay. Kahit pa man alam niyang dinadagsa na ito buhat ng kagalingan sa ginagawa. Pero umaasa siya na may mananahimik lang din sa tabi-tabi na mas may angat na abilidad noon. Pagkarating niya sa bahay ay may mga pasyente. Pero wala ang kanyang ina. Sinipat niyang silid, nakakandado. Hindi naman siya nagtanong sa mga tao pero halata sa mga ito na parabang nababagot. Takip silim na nun. Aabisuan niya sana ang tao na umuwi na lang pero pinili niyang huwag makialam. Kumain siya ng tinapay. Ito ang hapunan niya lagi. Sapat na daw yon. Malagyan lang ng laman ng tiyan niya. Kahit pa may nakahain na masasarap na pagkain sa lamesa, pero hindi niya kinakain yon.
Sinabi niya na noon na kahit kailan umano ay hindi siya kakain ng pagkain na mula sa masama ang pinangbili. Matutulog na siya pero bigla na lang kumatok itong katiwala. Pangalanan natin itong Chanel. Ang sabi ay hindi pa daw dumadating ang nanay niya noon. Baka alam ng dalaga kung saan ito. Kasi nga may isa pa sa pasyente na biglang nangisay at bumubula umanong bibig niya. Dito na nabati ang atensyon ni Diana. Lumabas siya at tiningnan kung sino ang taong binanggit nito. May nakita siyang bata na nakasarong. Nakatagilid ang ulo at nangingisay yon. Bumubula ang bibig at tarantang-tarantang kasama nito na para ba mga magulang daw yun ng bata. Sinuri niya ang kalagayan. Kinapaka pa at sobrang init daw nun. Maging si Diana ay natataranta na rin ito. Maya-maya ay tumirik umano ang mga mata noon at biglang bumagsak ang ulo. Nagsisisigaw ang mga magulang na kasama. Sinisisi si Nanay Castella dahil umalis daw yon. Una silang nakapila pero tiningnan lang daw sila at lumisan. Hindi nakakibo si Diana. Galit na galit. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng dalaga. Nang maalalang ito nga pala yung batang parang may epilepsy. Gumaling na yun eh. Dumalaw pa nga yung mga magulang tapos nagpasalamat. Pero bumalik. Yun nga lang dito sa mga sandaling ito. Hindi na naligtas pa. Umalis ng bahay si Diana. Hindi niya naatim ang sitwasyon. Pakiwari niya ay nadamay na din talaga siya doon. Paano ba naman kasi? Siya ang umasikaso nito nung una. Nang makarating ito sa kalsada ay nakita niyang pauwi ang Nanay Castella. Napakabilis maglakad nito at napapansin niya nakatitig sa kanyang nalilisik na mga mata. Hanggang sa huminto yun sa kanyang harapan at dinuro siya ng kamay. Napapitlag sa gulat ang dalaga. "Huwag mo akong sinusubukan. Akala mo ba'y hindi ko alam ang mga pinaplano mo? Tandaan mo na sa oras na may manghimasok ay wala akong ibang pupuntiryahin kundi ikaw. Gusto mo ba talaga magkasubukan? Gusto mong masukat ang kakayahan ko? Siya sige, nang malaman mo din kung sino at gaano kalakas ang nagsilang sa'yo, ituloy mo ang balak mo. Pero tandaan mo ito, kapag walang nagawa ang taong nilapitan mo, kahit anak pa kita, papatayin kita, Diana. Isasama kita sa taong gustong tumulong sa'yo." Para bang lilipad umano ang kaluluwa noon ni Diana. Matapos magsalita ang kanyang nanay, bagot pa tumalikod dito, ay dumurayon sa kanyang paanan. Hindi siya nagkakamali ng duda. Alam nga ng kanyang ina mga pinaplano niya noon. Kahit sa tingin niya ay sobrang abala ito. Pero ang atensyon katulad ng simpatya niya dito. Ganon din yun sa kanya, kumbaga kapwa sila nagmamasid sa isa't isa. Ang mahirap lang dyan ay may katangian ng kanyang nanay kaya malalaman ang bawat kinikilos niya noon. Hindi siya umuwi. Nahamon si Diana. Wika pa niya sa sarili bahala na umano. Kahit buhay pa niya ang kapalit basta sinubukan niyang pigilan ng kasamaan ng nanay. Nagtungo ito sa bayan. Binalikan si Rohano. Saktong-sakto na naghahanda na ito sa pag-alis at naabutan niya. Kinausap niya ito at sinabing yun na daw ang pagkakataon. Tumango si Rohano. Sumama ang dalaga sa bahay nito. Malayo umano yun sa may bandang dagat. Dito niya nalaman na wala na palang magulang ito. Ang kasama nito ay ang kapatid na babae. Maliit lamang umano ang bahay. Parang barong-barong lang umano yun pero malinis at simpatiko ang pagkakagawa. Nagbihis lang si Rohano dahil nangangamay palengke ito. Pagkatapos noon ay dinala na siya sa sinasabi nitong biyasa. Mula sa bahay ng lalaki ay malayo din ang kinaroroonan nun. Habang naglalakad sa madilim na kalye, sinabi ni Diana ang sitwasyon na kesyo nagkausap doon sila ng nanay niya at ng hamon. "Rohano, sigurado ka bang malakas ang sinasabi mo manggagamot? Nabanggit kasi ni nanay na kapag nagapi niya yun, isasama ako nito. Papatayin din ako." Ang lupit naman niya. Kung sa bagay kinain na ng kadiliman ng kanyang diwa.
Baka pati yung kaluluwa ganun din eh. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na yun yung nanay mo. Walang kasiguraduhan kung malakas ba talaga yung tiya ko. Tiya ko yun, kapatid ng tatay ko sa ina. Sana kaya niya. Hindi kumibo si Diana matapos magsalita ni Rohano. Para bang gusto niya nalang umatras nun. Kung sakaling magkakasubukan na pwedeng siya pa ang dahilan ng lahat. Nang dumating na sila, nagtaka pa ang tiya nito na pangalanan nating Aling Fe. Ano ba daw ang rason at bakit sila napabisita? Dito na sinabi ni Rohano ang sadya na kesyo si Diana ay nangangailangan ng tulong. Inday, ano namang tulong yung magagawa ko? Yung pagpuksa po sa nanay ko. Nanay mo? Bakit naman? Teka, hindi ako mangkukulam, Rohano. Anong akala mo sa akin masama? Ikaw talagang bata ka. Tita, pwede po siguro patapusin niyo po muna sa pagpapaliwanag ng si Diana nang malaman niyo po yung lahat. Nang magpatuloy si Diana sa pagsasalita, lalo na't nabanggit nito ang pangalan ng nanay niya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Fe. Partida, pangalan pa lang pero tila baga nasindak ng gusto. Alam ko pong lahat, hindi manggagamot yung nanay ko. Demonyo po yung gumagabay sa kanya. Ang labi ng tatay ko nasa bahay at ito po yung ginagamit niya. Matagal nang patay yung tatay ko pero hindi po nabulok. Hindi pangkaraniwan yung nangyari. Lumutang po yung kabaong at umuwi sa amin. Naroroon ito sa silid ng nanay at ako lang yung nakakaalam dito. Minulto pa ako ng kaluluwa. Yung sinubukan ko pong lumayas. Ano po sa tingin niyo, Aling Fe? Tsaka kung hindi ako nagkakamali, lahat ng mga pasyente niya siya din yung nagdigin ng sakit eh. Ewan ko pero binubulungan niya lang yung labi ng tatay ko. Tapos po nagkakatotoo yung lahat. Ngayon hinahamon niya ako. Kung gusto ko daw sukatin siya, ituloy ko man yung pinaplano ko na paglapit sa katulad niyo. Natatakot po ako baka hindi magtagumpay. Bukod sa may mangyari sa'yo, mamamatay din po ako. Diyos ko, Diana, diablo yan. Nakahanap ng kahinaan ng isang diablo at nagkaroon ito ng pagkakataong lumaya. Diyos ko po, mahabaging langit. Ganun pala yung bantog na ngayong manggagamot. Kaya pala sikat na sikat siya. Pero hindi ako natatakot. Kung gusto niyo nang subukan bakit hindi? Huwag ka nang umuwi sa inyo. Dito ka na lang. Malaki ang bahay at wala akong kasama. Ikaw din kugtong ka. Sabi ko naman sa'yo dito ka na tumira kasama ng kapatid mo. Nagtsatsaga kayo doon sa bahay niyo na puro na lang kabag ang inaabot ninyo. Samahan mo ako dito, Romano ha. Dalhin mo na din yung kapatid mo. Langya kang bata ka, wala namang problema sa akin eh. Hihiya-hiya pa daw. Inday, pumasok ka sa loob ha. Ayan, uminom ka muna ng tubig. Para bang lumakas sumano ang loob noon ni Diana. Oo at nakita niya ang pagkagulat ni Aling Fe. Pero palaban daw ito. Walang ano-anong pumayag ito na doon na muna siya mananatili. Wala na rin naman kasi siyang balak bumalik pa noon sa sariling tahanan. Marami siyang isiniwalat. Lahat ng mga natunghayan niya. Mula simula hanggang sa mga sandaling nakausap niya ang nanay at nagamon nito. Kinikilabutan man si Aling Fe pero makikitaan mo ito ng tapang. Gabi na nun. At yun din umano ang mga oras na sisimulan ng tiya ni Rohano ang pakikipagsubukan sa nanay ni Diana. Ano man umano ang mangyayari, pinapaubaya na nito sa Panginoon ang lahat. Napakatapang umano ni Aling Fe. Gaya ng nabanggit ay malaki ang bahay. Totoo daw yun. Dalagang ulay daw itong si Aling Fe. Hindi nagkaroon ng asawa. Para daw takot sa lalaki. May mga inampon pero nang lumaki umalis na daw ang mga yon. Tapos kung sino-sino na lamang kinukup ko para may makasama lamang ito. Kaya nga ganoon na lamang ang pamimilit ni Aling Fe sa magkapatid na si Rohano at ang bunsong si Araya na doon tumira. Dalawang palapag ang bahay. Isa ang silid sa ibaba na may sapat na laki na sala. Sa itaas tatlo daw ang silid doon. At lahat ng ito'y bakante. Dali-dali namang umalis si Rohano at kinuha ang kapatid. Habang si Diana ay naroroon lamang sa sala.
Kung gusto daw magpahinga nito ay may mga silid sa itaas at pwedeng kahit saan. May kama naman umano at mga magagamit. Tinanong ni Diana si Aling Fe kung anong gagawin. Malakas ang loob ni Diana na sabihin na gusto niyang dumamay. Wala na siyang pake sa kung anong mangyari sa kanyang ina. Yan ay kung magwagi umano sila. Hindi niya na daw kaya. Yung bahay daw nila ay parang hindi na tahanan ng tao, kundi para na silang nakatira sa morgue. Desperado ang tawag dyan, Inday, Diana. Nanay mo siya pero walang masama sa ginagawa mo. Tama lang yan. Pero alam mo ba ngayon lang siguro ako magkakaroon ng supok na mahirap? Matagal na akong albularya pero hindi naman ako nagpakatanyag. Naman ako ito sa may-ari ng bahay na ito. Ang totoong tatay ko, alam mo na siguro na magkapatid kami sa nanay ng tatay ni Ruano, ano? Huwag ka mabahala. Sa mukha mo pa lang ay parang wala ng pag-asa eh. Tandaan mo, walang sino mang makadadaig sa kapangyarihan ng totoong Panginoon. Tumangulang si Diana. Nagpatuloy naman sa pagsasalita itong si Aling Fe. Madali lang ang pagsasagawa umano ng kumbate, lalo't naroroon si Diana. Pero hindi daw katulad ng iba na gagamitin ng katawan para makaharap lamang ang kalaban. Kumbate espiritual daw yon na paliparan ng mga talandro. Tatama at tatama ang orasyon niya sa loob ng isang ritual. Sa matiran na lamang daw ang matibay. Matapos makapagsalita ay may kung ano-ano itong kinuha sa silidon sa baba. Isang malaking tela na para bang carpet. Kulay dilaw na halong kayumanggi daw yon. At may imahe ng Panginoon. Nilatag niya ito sa sahig. Nilapag naman ang hindi niya matukoy noon na kung ano mga gamit. Basta may bato, may kahoy na parihaba, may tatsulok at 2 baso na nakataob at may nakatirik ditong tag-iisang kandila na kulay puti. Nasa gitna lang ng sala ang lahat. Pinasara naman kay Diana ang mga bintana at pinto. Pinapatay ang ilaw sa beranda at kusina. Maging ang ilaw sa itaas ng bahay. Pinapatay din yon. Ang tanging tanglaw lamang doon ay ang ilaw na nakalagay sa may sala. Hindi pa natapos ang paghahanda nito dahil may ginuyod pa yung baol mula sa silid. Pagkabukas daw nun, may mga lamang iba't ibang klase ng libro. Ayon kay Aling Fe, lahat umano ng nilalaman ng bawat libro. Puro karunungan. May isang namumukod tangi doon na parang sa karunungang itim. Ginagamit daw ito ni Aling Fe kapag hindi nakuha sa pamamaraan ng liwanag ang isang sitwasyon. Nanood lang si Diana. At habang nangyayari umano ito, ay nagdadasal siya noon na magtagumpay sana ang lahat. Para na rin matigil ito at wala nang mabiktima ang nanay niya noon. Mamatay man o sa hindi. Mapundi lang, ayos na. Bulong sa patay ang ginagamit niya. Pambihirang uri ng karunungan. Alam mo, yung nanay mo dati pa yung may alam sa itim na karunungan. Ito mga sinabi mo sa akin na napapanaginipan niya lagi na magiging bantugan siya. Sa palagay ko'y likha-likha lang niya yon. Para isipin mong baguhan pa lamang ang nanay mo. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkamatay ng tatay mo ay may ginawa siyang ritual dito bago pa ilibing. Isang uri ng ritual na mula sa kadiliman, pagbabasbas sa isang labi at maraming taon bago pa ito maging ganap. At kapag naging ganap na, yung labing yon ay magagamit sa tinatawag na bulong. Lahat ng nakikita mo, iha, manipulasyon lamang ng nanay mo. Hindi natural na galing sa bangkay ang abilidad niya. Siya ang naglagay ng abilidad sa bangkay para magamit niya ito. Dagdag ni Aling Fe. Yung nakita din ni Diana na bumangon sa kabaong ang tatay niya. Linlang ang tawag doon. Ang totoo lang daw sa lahat ay yung lumulutang na kabaong. At ayon sa pagpapaliwanag ni Aling Fe dito, mga maligno umano ang nautusan para buhatin ito at ilipat ng lugar. Walang imposible kapag malalim ang saklaw sa karunungang itim. Gulat na gulat si Diana noon. Sa madaling salita kasi,
lahat ng kababalaghan ay galing na rin sa kanyang nanay. Pinaglalaruan lamang ang isipan niya noon para lumabas na isang milagro ang lahat. Naniniwala siya kay Aling Fe. Dahil sa mga nakikita niya sa mga puntong yun, hindi pwedeng sabihin na hindi ito bihasa. Pagkatapos palang masindihan ng kandila, bigla umanong nag-iba ang oras sa loob ng bahay. Umalinsangan pero masarap umano sa pakiramdam. 3 libro ang nakabuklat habang nakalatag ito sa may sahig. Nakaupo lamang si Aling Fe. Nasa gitna siya ng carpet. Ang 2 basong nakataob naman na may kandila. Nasa bawat giliran. Sa labas ng carpet. Nakabudas sit umano ang ale. Ang mga kamay ay nasa magkabilang tuhod na kapatong at nakayuko ito habang nagmumuni-muni. Yung mga kahoy na korting parehaba at parisukat ay nasa harapan nito. Sa ibabaw ito ng 3 librong nakabuklat. Yung mga bato na bilog na kulay puti at itim. Nasa tabi ito ng mga basong nakataob nun. Samantala, itong si Diana ay nasa kiliran lang. Sa bandang gilid siya ng pintong nakasara. Kumakabog umano ng malakas ang dibdib at inaantay ang mangyari. Matagal ang pag-aantay ng dalaga nun. Mantakin yung halos 1 oras umanong nagmumuni-muni ito si Aling Fe. Pinalapit siya nito at tinawakan ng kanyang kamay. Ang sabi daw ni Aling Fe, gagamitin niya ang presensya ni Diana para makaharap ang ina nito. Huwag daw mag-alala dahil sapat na ang makahawak sa kamay niya. Hindi naman nagsalita ang dalaga. Lumuwag ang pagkakahawak nito at pinikit ang mga mata sabay duro sa kinauupuan ni Diana. Ang ibig sabihin daw noon, pinapaupo siya nito pabalik. Muling nagmumuni-muni at habang nangyayari yon, nagkukumpas daw ng kamay yon na para bang nilalaro ang mga kamay kasabay ng paggalaw ng mga daliri. Maya-maya ay biglang kumatok sa pinto at dito ay narinig ni Diana ang boses ni Rohano. Sinipat niya ito sa bintana. Si Rohano ito at kasama nito ang kapatid na babae na si Araya. Binuksan niya ang pinto. Pagkapasok ng dalawa ay sumamangot ang mukha ng magkapatid. Naramdaman ang kakaibang aura ng loob nun. Mabilis na pumanhik sa may itaas sa mga ito, maging si Diana. Nagtatanong si Rohano noon sa kung ano ba ang nangyari. Hindi naman nagsalita si Diana, bagkus ay tinuro lamang nito si Aling Fe at kaagad namang naintindihan ng binata ang lahat. Nagsisimula na pala. Itong si Araya naabutan kong umiiyak eh. May sumilip daw sa bintana na parang bangkay. Ano nga yung itsura nun, Day? Nakaluwa yung isang mata, di ba? Tumangulang si Araya. Pero matapos marinig ni Diana mga namatawi sa bibig ni Rohano, kaagad niyang naisip na yun na ang tatay Andrego. Hindi niya naman kinukublito sa magkapatid. Wika niya, baka umano ginamit na naman ng kanyang nanay ang kaluluwa nito. Pero hindi niya alam kung anong motibo. Ate, tatay mo pala yun? Nakakatakot naman. Nagsasalita po na parang paos. Galit na galit. Sumisigaw. Mabuti na lang at dumating si kuya tas nawala po yun bigla. Naisip ni Diana na pinapasundan siya ng kanyang nanay. Pero sinabihan siya nito na huwag mag-alala. Dahil kaluluwa lang yon. Ang totoong bangkay ay nasa bahay nila. Nakikiramdam lamang daw sila sa may itaas. Nasa may railing sila sa 2 palapag. Tanaw nila dito si Aling Fe na nakatalikod. Ilang mga sandali pa ay bumaba si Diana para kumuha ng tubig. Napadaan siya sa harapan noon ni Aling Fe. Hanggang sa napansin ni Diana na pinagpapawisan ng noo at nakasimangot ng mukha nito. Kasabay naman ito yung aura daw sa loob ng bahay na parabang may hangin na nagpapaikot-ikot. Hindi naman kalakasan, pero yung tipong dama lang niya sa kanyang balat. Yung alinsangan na maganda sa pakiramdam ay unti-unti umanong napapalitan ng pagiging malamig. Kaya naman naudlot si Diana. Tinitigan niyang maigi ang nangyayari kay Aling Fe.
Nakasimangot talaga ito at mukhang galit. Bigla umanong tumayo itong si Alife at nagwika ng, Castelia, itim ang budhi mo. Pinapalabas mong mabuti kang tao pero alam ko na ang nakakubli sa'yo ngayon. Magtuos tayo. Tingnan natin kung aling panig ang mananaig.